Sa atin namang pagbabalik sa kasaysayan, si Isauro Gabaldon ang dating Resident Commissioner ng Pilipinas sa US House of Representatives noon. Siya rin ang nag-akda ng batas sa pagpapatayo ng mga gusali ng paaralan sa buong bansa. Alamin natin ang kwento ng mga gusaling Gabaldon mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Pasukan na naman po. Sa ating alaala, marami sa atin ang pumasok sa silid paaralan sa mga gusaling Gabaldon. Ha? Who's that Pokemon? Sino nga ba yung Gabaldon na yan? Okay, sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, habang humuhupa na ang isa sa yugto ng ating kasaysayan, ang digmaang Pilipino-Amerikano, pinagukulan nila ng pansin ang pagtatatag ng pampublikong edukasyon. Nagpadala ng mga Thomasites na nagturo ng mga bata at nagtayo ng paaralang normal ng Pilipinas upang magturo ng mga gurong Pilipino noong 1901. Itinatag din ng isa sa kanila, si Mr. Frank Russell White, ang pinakaunang high school sa Tarlac-Tarlac noong 1902. Hindi naglaon, itatatag ang Universidad ng Pilipinas noong 1908. Ngunit, kung gagawin pambansa ang pampublikong edukasyon, kailangan ng mga gusali para sa pampublikong paaralan. Nang maihalal ang Asembleya ng Pilipinas noong 1907, isinabatas ang Act No. 1801 na naglalaan ng pondong 1 milyon upang makapagpatayo ng mga paaralan sa mga barangay sa buong bansa. Itinakda din nito na dapat ay gagamit sa pagtatayo ng gusali ng mga matitibay na mga materyales at hindi bababa sa 60 estudyante ang makakapagklase. Gayun din, itinatadhana nito ang paglalagay ng paaralan sa bawat 6 na kilometro upang hindi maglakad ang mga bata ng higit sa 3 kilometro. Ang mga paaralang ito ay dinisenyo ni Arkitekto William. May 15 plano na iba-ibang klase ang kanyang ginawa, ngunit 11 lamang ang nagamit. Mula sa taas, makikitang hugis U o H ito at may sukat na 7 × 9 meters. Nagkakahalaga ang bawat isa ng 2,100 piso hanggang 22,000 piso. Ang nag-akda ng batas, si Isauro Gabaldon ng San Isidro, Nueva Ecija, dating gobernador ng Lalawigan at magiging senador at resident commissioner ng Pilipinas sa Kongreso ng Estados Unidos. Kaya tinawag ang mga ito na mga paaralang Gabaldon. Noong 1911, mahigit 51 na ang mga Gabaldon halls na naitayo at noong 1906, 405 na ang mga ito. Pagdating ng panahon, naaabot sa 1,852 ang bilang ng mga Gabaldon halls sa bansa. 327 sa mga ito ay gawa sa konkretong bakal na baras, ngunit kadalasan ito ay gawa sa kahoy. Ang mga Gabaldon ay maaaring isang bagong anyo ng bahay kubo. May konkretong pundasyon na isang palapag lamang, ngunit nakataas ng 1 metro sa lupa bilang silong upang hindi mainitan, malamigan o mabasa ang mga sahig na kahoy. Gawa ng yero ang mga bubong. May mataas na kisame at bintana upang dumaloy ang ginhawa ng hangin at mga bintanang gawa sa kapis upang mabawasan ang liwanag ng araw at nabubuksang palabas tulad din ng sa bahay kubo. May ilan pa ring Gabaldon na nanatili sa ibang lalawigan sa Pilipinas na patuloy na inaayos at pinapahalagahan, mga mohon o paalala ng mga magagandang karanasan ng kabataan, maging ng kasaysayan. Ngunit, ang marami sa mga pamanang arkitektural na ito ay patuloy na nagigiba dahil sa kamangmangan ng tao. Liban sa Gabaldon, mayroon na ngayong Vilma Santos Rectotype School Building, Senator Ralph Rectotype, Daza Hall at iba pa. Ayos! Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.